Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko, ako po si Jackie. Nag-a-upload po ako ng mga video about sa aking life experience, sa aking journey sa pagtatrabaho abroad bilang isang domestic helper o OFW. At ngayon, nandito ako sa Riyadh, Saudi Arabia. For today's video, sasagutin ko isa-isa ang mga tanong ng mga kababayan ko. Nag-comment sila sa previous ko na video. So, ngayon ko siya sasagutin isa-isa. So, shout out sa mga kababayan ko saan mang sulok ng mundo. So, ito yung tanong ni Aisel Agonia. Shout out sa'yo. May pinirmahan raw siyang kontrata. Iba ang itsura. Nakalagay naman doon pangalan ng maging amo ko pero wala yung ibang detalye. Hindi rin nila pinaliwanag sa akin. Masungit po sila. So, may mga staff talagang masungit. Pero kapag may duda ka sa kontrata na pinapirmahan sa'yo, may right ka din na huwag pumirma. Kasi ikaw yung magtatrabaho ng 2 taon, tapos kung may duda ka sa kontratang pinapirmahan sa'yo, huwag kang pumirma. Karapatan mo yon. So, i-continue ko yung tanong mo. Tama po ba kahit walang pirma ng amo ko? At kung ilan sila sa pamilya nila? Or kung ilan yung family members nila? Or walang saktong lugar? So, isi-share ko sa iyo kabayan ang kontrata ko. Kasi sa ilang beses ko nang pabalik-balik abroad, hindi ako naka-perma or nakakita ng kontrata ng walang complete details. Kailangan kasi kumpleto yan. Yung detalye ng amo, like pangalan, address, phone number nila, tapos yung address nila dito sa ibang bansa, or kung ilang family member sila, may nilalagay yung mga employer sa kontrata. Kompleto yan. Kasi yung kontrata kasi dadaan kasi yan sa Philippine Embassy dito sa ibang bansa. Kaya kailangan kumpleto. So, kailangan pag pinirmahan mo yan, kumpleto rin yung detalye ng amo mo. Like pangalan at saka address nila. Napaka-importante yun. Kasi paano ka mahanap ng pamilya mo just in case na may mangyari sa iyong masama? Wag naman sana. So, paano ka mahanap? Walang kumpletong address yung amo mo sa kontrata. Kasi dyan nagbabase ang pamilya natin. So, kapag nagka-problema ka sa amo mo, at least alam nila yung address mo sa ibang bansa. So, alam nila kung saan ka banda nagtatrabaho sa ibang bansa. So, ito yung example ng kontrata. Ilang page to. So, nandito yung PIDO certificate ko. Naka-attach to. Ito yung pinakita namin sa immigration. So, kasama ng passport, tsaka visa, lahat ng dokumento. So, nakalagay kasi yan dito sa isang envelope. So, lahat pinakita to sa immigration. So, paano i-approve ng immigration kung walang complete details yung employer mo? So, hindi ako makapaniwala na may kontrata na ganyan. So, first time kong encounter or makarinig ng kontrata ng walang kumpletong detalye ng amo. So, ito yung kontrata ko. So, bibilangin ko kung ilang piraso ang kontrata. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 pieces ang kontrata. So, ito yung nakalagay sa kontrata, yung unang page. Nakalagay, Standard Employment Contract for Filipino Domestic Worker. So, DW, bound for the Kingdom of Saudi Arabia. So, nakalagay dito, unang-una sa first page ng kontrata, yung amo ko, pangalan niya, national ID number niya, address, tapos kung saan,
ito nakalagay dito, City of Riyadh. So, contact numbers, mobile number, telephone number, mayroong kumpletong detalye yung amo ko. Tapos, dito naman sa baba, hereinafter called the employer represented in the Kingdom of Saudi Arabia by Saudi Recruiting Agency. So, yung agency ko dito sa Saudi, Darmatug Recruitment Office. Nakalagay din yung telephone number nila. Tapos, yung address nila. So, kompleto. Tapos, nakalagay din dito sa baba yung email address nila. So, dito naman sa baba, nakalagay yung pangalan ko, yung position, address ko, tapos yung civil status, contact number, passport number, place of issue, date of issue, next of kin. Yun ang nakalagay sa first page ng kontrata. Nakatranslate yan sa Arabic. So, nakatranslate yan sa Arabic. English at Arabic para maintindihan. So, dito sa pangalawang page, nakalagay dito yung agency ko sa Pilipinas. So, nakalagay lahat ng detalye. Tapos, yung mga kasunduan, duties and responsibilities, lahat nakalagay dito sa kontrata. Yung sahod, kung magkano, kung ilang oras ka magpapahinga, tapos yung accommodation and food, annual vacation and sick leave, medical assistance, repatriation of remains. Nakalagay lahat yan dito sa kontrata. So kung walang insaktong or kompletong detalye ang kontrata na pinapirmahan sa'yo, huwag kang pumirma. Karapatan mo yun. Sabihin mo, ma'am, ayaw kong pumirma kasi kulang ang kontrata na to. At saka, may perma ang kontrata ko na pinirmahan. So, Department of Migrant Workers, inapprove ng DMW. So, pinirmahan siya. Ibig sabihin, okay yung kontrata ko. Hindi siya illegal. So, hindi din siya fake. So, ito yung example ng kontrata. So, kapag kulang yung kontrata na pinipirmahan sa'yo, like, walang pangalan ng amo mo, walang isaktong address, walang cellphone number, tapos, yung iba kasing employer, hindi na nila nilalagay yung family members nila kung ilan. Kasi minsan naman, nilalagay nila 2, tapos pagdating mo pala, 6 sila sa loob ng bahay. Kaya minsan, hindi rin totoo yung nakalagay sa family members. Ang importante lang naman dyan, yung pangalan ng amo mo at saka yung address niya, yun ang pinaka-importante sa kontrata. Kasi yun yung iiwan mo sa pamilya mo na copy nila yung kontrata na pinirmahan mo. Kaya kailangan kapag pinapirma ka rin ng kontrata, ipapotocopy mo rin or humingi ka sa agency mo ng photocopy para may kopya yung pamilya mo. So, yun lang yung sagot ko sa'yo sa tanong mo, kabayan. Yun lang yung ma-share ko sa'yo. Sana na-explain ko ng maayos, naintindihan mo, nakakuha ka ng idea at nakatulong ako sa'yo, kabayan. Maraming salamat sa pag-comment mo. Sana nakatulong ako sa'yo. So, next naman, proceed ako kay Angel TV. Shout out sa'yo. Hello po, ma'am. Wag mo po akong tawaging ma'am. Just call me Jackie kasi pare-paras lang tayo. So, ask ko, 7 work na po ako at my employer. Sabi ng agency, on the process na daw yung visa. Abu Dhabi yung destination niya. Ilang weeks or months dumating ang visa. So, sa pag-a-apply abroad, ang pinakamatagal na paghihintay ng isang aplikante hanggang sa makaalis siya, 3 to 4 months. Yan yung kailangang hintayin ng isang aplikante. 3 to 4 months, tapos na yan lahat.
Kapag walang problema ang agency, kung hindi sila na-suspended sa DMW or POAA, okay yung lisensya nila, 3 to 4 months makakaalis ka na. So usually, dumadating ang visa pag napitor ka na, tapos imamarket na nila yan doon sa counterpart nila na agency sa ibang bansa. Tapos pag nasilik ka na, aasok-asuhin na yung visa mo. Yung visa at kontrata kasi, idadaan pa yan dito sa Philippine Embassy. Ipa-verify pa nila yan. Kapag natapos na, siguro mga 3 weeks or 1 month. Depende sa proseso ng agency. Depende kasi yan sa agency, sa staff ng agency na mag-aasikaso sa papeles mo. Kung mabilis mag-process yung agent mo or marketer mo, yung agency mo, mas maganda kasi hindi ka tatagal ng 4 months. Pero usually, sa isang aplikante, lalo na pag first time, kasi kukuha pa yan ng passport Kasi pag walang passport, hindi ka pwedeng i-medical. So kapag hindi ka na-medical, wala kang result sa medical mo, kung hindi ka fit to work, hindi ka nila pwedeng i-market sa ibang bansa. So ganun yung proseso ng mga agency. So kailangan may passport ka para makapag-medical ka, tapos ima-market ka ng agency mo sa ibang bansa kapag fit to work ka na. So siguro nasa proseso pa yung visa mo, kabayan. So wag ka lang mainip. Ganun talaga ang pag-a-apply. Kailangan mong mag-antay ng 3 to 4 months. Pero pag umabot ka na ng 5 months at fit to work ka na, umabot ka na ng 6 months, kulitin mo na yung agency mo. Ano ka pa lang, 2 months or 3 months, yung staff ng agency na naghahawak sa mga papilis mo, lagi mo siyang kulitin. Lagi mong i-update yung application mo. So, ma'am, yung application ko po, ano na pong status, ganun lang. Kahit magalit siya, ipapalo up mo lang siya lagi. Ganun yun kasi minsan natatabunan yung mga application natin or mga papilis natin kasi sa dami ba namang aplikante na nag-a-apply. So, yun yung advice ko sa'yo, kabayan. Magtiyaga ka lang, magtiis ka lang, magantay ka lang kung kailan dumating yung visa mo at kontrata. Kapag dumating naman yan, tuloy-tuloy na yan. So, makakaalis ka din. So, patience lang talaga sa pag-a-apply. So, ganun lang ang kailangan mong gawin. Update mo lang, ipalo up mo lang lagi. Update mo lang yung staff ng agency mo, yung marketer mo, i-update mo lang siya. So, or ipapalo up mo lang lagi. So, yun lang ang sagot ko sa tanong mo, kabayan. Sana nagustuhan mo, na-explain ko ng maayos. May naintindihan ka at nakatulong ako sa'yo. So, thank you sa comment mo. Good luck sa pag-a-apply mo abroad. So, next naman, proceed ako kay Jella. Shout out sa'yo. So, okay po ba sa Bahrain? Ma'am na naman ulit. Just call me Jackie. Kung magko-comment kayo, Jackie na lang. Pare-parehas lang tayo. Hindi po ako ma'am. Isa din akong domestic helper. Nagkukuskus din ako ng kubita dito sa ibang bansa. Kumakayod din ako araw-araw. Nagtitiis din. Naghahanap buhay din ako. Lumalaban sa lahat ng mga pagsubok na dumadating. So, pare-paras lang tayo, kabayan. Tawagin mo na lang akong Jackie. So, ito yung tanong mo, okay po ba sa Bahrain? Mabait po ba ang amo sa Bahrain? So, kapag mag-a-abroad tayo, kabayan, paswertihan lang talaga. Kaya pag mag-apply tayo, magdasal na tayo na sana yung madatna natin dito sa abroad ay mabait, may puso. Marunong maawa, marunong umintindi sa kasambahay. Kasi lahat ng lugar dito sa Middle East, hindi mo talaga masasabi na mababait ang amo sa Bahrain or sa Qatar or sa Kuwait or sa Saudi Arabia. Paswertihan lang talaga yan, kabayan. Magdasal lang talaga tayo. Yun lang ang advice ko sa iyo at sagot ko sa tanong mo, kabayan. Thank you sa pag-comment. So,
Next naman, proceed ako kay Emeline Sarondo. Shout out sa inyo. Paano po ma'am kung sa loob ng accommodation, doon din nakatira ang staff ng agency, tapos pati din ba sila kailangan naming kailangan daw maglinis at ipagluto. So, sa mga na-experience ko kabayan, hindi ko na-experience na maglinis ako sa staff ng agency, pero dati, ang na-experience ko, nautusan ako. Pero hindi kasi sila doon nakatira. Doon lang sila nag-opisina, tapos uwian lang sila. Kaya, ang inuutos sa amin, yung pagbili ng pagkain, kapag may magbabayad sa bangko, tapos kami ang inuutusan. Bukod pa yon sa araw-araw namin na schedule, kasi by schedule kasi kami, bawat aplikante may magluto, may maglinis sa hagdanan, may maglinis sa CR, schedule kasi kami. Kaya yun yung na-experience ko. Pero sa bago kong agency ngayon, sa pagpunta ko sa accommodation, kasi nung nag-flight na ako, malapit na ako nag-flight, nagpunta ako sa accommodation, tapos nakikita ko doon yung mga aplikante na nagluluto sila, tapos naglilinis din sa accommodation, tapos may nagpaplantsa din sa damit ng staff ng agency. So, mayroon talagang ganun. Talagang kawawa yung mga aplikante na galing probinsya, galing Mindanao, kasi nga wala nang choice kundi ang sumunod na lang sa gusto ng mga staff ng agency. Minsan kasi may mga staff ng agency na inaabuso ang mga aplikante din. Talagang inuutosan nila, pinapalinis sa mga bahay nila, pero bawal yun. Pwede mo silang i-complain kung gustuhin mong mag-complain. Kaya lang, maproseso nga lang talaga. Kapag mag-complain ka, pumunta ka ng DMW, i-complain mo yung staff ng agency. So, ipapatawag nila yung agency niyan. Kasi bawal yan eh. Kasi nag-apply tayo, kailangan lang nating linis sa accommodation. Pero yung personal na damit ng staff or ipagluto sila, hindi na natin kailangan yung gawin. Kasi nga, ang in-applyan natin for abroad, ang kailangan nating gawin or kung kailangan nating magtrabaho, doon na sa amo, hindi yung sa staff ng agency, kasi nga wala din naman silang binibigay na sahod. Pero mayroon ding iba na nagpapalaba, nagpapalinis, nagpapaluto, kung ano-ano yung pinapagawa sa aplikante, pero binabayaran. So, okay yon kasi binabayaran ka, kumbaga, sideline mo yun. Pero kung hindi ka binabayaran, bawal yun. Pwede kang mag-complain. Pero yung iba, nakikisama na lang din kasi nga, yung staff ng agency yung nag-aasikaso sa mga papeles. Kaya, yung iba nakikisama na lang din hanggang sa makaalis. Kaya mahirap maging isang aplikante. Sa pag-a-apply pa lang, may mga staff na inaabuso yung mga aplikante. Kaya minsan, yung mga aplikante mas gustuhin nila na magtrabaho na lang sa labas or mag-stay out na lang. So maganda yun. Kasi sa accommodation talaga, dyan mo mararanasan. Nasabi ko na to sa previous ko na video, dyan mo mararanasan ang lahat ng hirap, pakikisama, tapos hindi lang aplikante ang kailangan pakisamahan, pati staff kung dyan nakatira. Tulad sa accommodation namin ngayon sa bago kong agency, doon din nakatira yung staff ng agency. So, prepare din ng aplikante yung baon nila, damit nila, pinapaplansya sa aplikante. So, nakikisama na lang din hanggang sa makaalis yung isang aplikante. So, ganun lang ang gawin mo kabayan. Makisama ka na lang din at magtiis na lang. Kung mayroon ka mga kamag-anak sa Manila, so pwede kang mag-stay out or magtrabaho ka muna sa labas while nagpa-process ka ng iyong papilis. Ganun yung ginawa ko din dati. Nagtrabaho ako sa labas. Naghanap ako ng part-time. Nag-housemaid muna ako dyan sa Maynila. Kahit 1 buwan lang. So, nakaka-save ako ng aking allowance. Kasi sa accommodation, kailangan mong
kailangan mo magpasensya sa mga aplikante or sa staff ng agency. Tapos kailangan mo din bumili ng pagkain mo kasi hindi talaga sapat ang pagkain dyan. Sa accommodation, hindi sapat yung pagkain dyan. Yung kanin, isang taka lang. Tapos yung ulam, puro sabaw pa minsan. Tapos gulay lang. Tapos ang sardinas. Kaya nga, may share ko lang. Kasi bago ako nag-flight, pumunta muna ako dun sa accommodation sa marketer ko. Dun sa Las Piñas. Tapos, may mga aplikante din doon na nagrereklamo din sila kasi ang ulam daw nila, lagi na lang daw sardinas. Halos araw-araw sardinas, tas lagyan ng gulay, sardinas, lagyan ng gulay. Ganun ang mga agency, ganun ang mga marketer. Tinitipid talaga nila yung aplikante kahit malaki yung binabayad ng employer sa agency. Tinitipid nila yung mga aplikante. Kaya kailangan talaga ng extra income or may part-time job kayo kapag mag-apply kayo for abroad. Kailangan magtrabaho muna kayo habang nagpa-process ng inyong papilis. Kasi pag nasa accommodation lang kayo, gutom. Gutom talaga ang abutin nyo. Kasi tulad nung naikwento sa akin ng isang aplikante, sabi niya puro sardinas na lang daw. Kaya naawa ako, nakatanggap kasi ako ng 15,000 pesos nung bago ako mag-flight. Kasi cash assistance yun ng agency, ng aking marketer. So, binigay sa akin. Ang tagal ko pa talagang nag-entay doon sa bahay na yun. Naiinis na ako kasi gusto ko nang matulog, gusto ko nang umuwi, gusto ko nang magpahinga doon sa bahay namin. Kasi nga, doon sa training center, wala kaming maayos na tulog at wala kaming maayos na kain. Kaya sobrang pagod ko bago ako nag-flight, sobrang pagod ko. Tapos, nung pumunta na ako doon para kunin yung pera, ang tagal pang sinend ng marketer kasi nagbakasyon sila. Nag-antay pa ako doon hanggang alas 11 siguro yun ng gabi. Tapos nagpabook na lang ako ng, ng yung dyan, yung parang grab dyan, yung motorcycle na kasi yung mayordoma doon sa bahay ng marketer ko, may siya, alam niya kung paano mag-book, may apps siya. Tapos yun, sabi ko, uuwi talaga ako ngayong gabi. Kaya yun, siguro mahigit alas 11 na ako nakaalis doon kasi inantay ko pa. Tapos gumawa pa kami ng video na nagsasabi na thank you ma'am kasi ganito ganyan sa pagpapaalis sa amin, sa pagpaproseso ng aming mga papiles. Tapos thank you sa cash assistance. Gumawa pa kami ng video. Nako, napakatagal. Tapos, naawa ako doon sa mga aplikante kasi nagkwento sila na puro sardinas na lang yung kinakain nila, yung ulam nila araw-araw. Kaya, bumili na lang din ako ng burger para sa kanila. So, nilibre ko din sila. Tapos, yung dalawa kami, yung isa kong kasama, bumili din siya ng lechon manok. Tapos, pinakain din doon sa mga aplikante din. Tapos, kasama din yung mayordoma. Tapos, ako, burger yung binili ko, chicken burger. Tapos, naghati kami sa ice cream. Yun, natuwa na yung mga kasamahan ko na aplikante. Kasi sila, wala pa kasi silang mga passport. Kaya nagtitiis muna sila doon. So, ganun yung sitwasyon kapag nakatira tayo sa accommodation. So, i-share ko lang sa inyo yung mga picture. So, lalagay ko na lang sa screen yung mga picture na nandun ako sa accommodation. Nung kasama ko yung mga aplikante na nandun. So, lalagay ko na lang sa screen. So, maraming salamat sa inyong pag-comment. So, yun lang ang ma-share ko sa inyo for today's video. So, sana nakatulong ako sa inyo at nakakuha kayo ng idea. So, kung nagustuhan nyo ang ganitong topic, pindot ang like at mag-comment lang kayo sa baba kung ano pa yung mga tanong nyo. Tapos, paki-share nyo na rin para makatulong ako sa iba. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe at notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. So, thank you for watching at God bless sa ating lahat.